criminology student na businessman din. Iba't iba kasing negosyo, pinasok niya para kumita. Kapag sinabing pulis, dapat matapang at matikas. Pero ibahin niyo raw ang criminology student na ito, na lahat susuungin para sa pangarap, kahit pahusgan siya ng iba. Donut bicho, may gusto bumili. Magtinda ng lumpia. Isuklian kita ng turkey, no? Kami na kayo, donut bicho. Maglako ng bicho-bicho. Maganda to guys. Ayan, dahon yung design niya and then single bed lang siya. Mag-live selling ng nakawig. Lahat ng araw kaya niya. Pero ano nga ba ang kwento sa kanyang pagpupursige? Madiskarteng criminology student na aming tinutukoy ang taga Cabanatuan City na si John Harry. Isa po talagang himala na makapag-aral pa po ulit ako kasi hindi po ako nakapagtapos ng elementary at high school. Nag-take po ako ng alternative learning system po. Lumaki si John Harry sa broken family. 7 taong gulang pa lang, namulat na siya kung paano magbanat ng buto. After few days nung naghiwalay sila ng nanay ko, namatay na rin po yung tatay ko. Actually, yung tatay ko po is napatay po siya dyan sa may Talavera. Ang kawalan ng hustisya ng pagkamatay ng ama ang nagtulak daw kay John Harry para kumuha ng kursong criminology sa kolehiyo. Parang na-take advantage kami kasi wala kaming alam sa batas. Binayaran na lang kami ng isang sakong bigas at saka 50,000 para sa buhay ng tatay ko. Sa darating na June 2025, ang ating raketerong criminology student sa wakas mamarcha na rin. At nitong nakaraan ng araw, si John Harry nakisali na rin sa mga estudyanteng naki-hashtag thesis defended. Okay, pamain tayo dito guys. Dahil din sa kanyang sipag at determinasyon, hindi lang daw niya natustusan ang pag-aaral. Nakapagpundar na rin daw siya, gaya ng kanyang brand new electric bike at sariling printer. Nakabili rin siya ng isang mini truck na gagamitin din daw niya sa kanyang negosyo. At sa kasalukuyan na nga, ang kanyang piso Wi-Fi business nasa 12 na ang mga machine. Bunga rin ng kanyang pagsisikap, si John Harry nakapagpag-graduate na ng kapatid sa senior high. Kaya naman ang kanyang pamilya, laking pasasalamat sa mga tulong ni John Harry sa kanila. Super proud kami sa kanya, tsaka palagi niya iniisip yung paano mga kapatid niya pag wala na kaming dalawa. Kasi, kumbaga parang siya yung tumatayon tatay sa amin. Wala po kaming ganitong uri ng pamumuhay kung wala din po yung kuya namin. Isinama kami ni John Harry sa kanyang eskwelahan, ang Arroyo University sa Cabanatuan City. Ang personality is yung katawan ng tao. Napapabilib po niya kami kasi kahit na siya isang working student, napagsasabay po niya ng maayos yung kanyang pag-aaral at yung pagtatrabaho niya. So sa eskwelahan po, sa mismong classroom, nag-excel po siya. Pagkatapos ng klase, nag-ikot-ikot na si John Harry para magtinda. Donut bicho, may gusto bumili. Isuklian kita ng turkey, no? Kami na kayo, donut bicho. Baka po may gusto bumili, merienda. Magkano ba ito na? $2.25. Matapos magtinda, pagtulong pa rin ang nasa isip ni John Harry. Tapos ng exam ko, ayan, baka may gustong bumili. Hindi ko kasi napaubos ngayong araw yung tinda ko. Yan, through GCash po yung payment. Pag di po ako nakaubos, ibinibenta ko po ito sa live ko, tapos bibilin po ng may mga taong nakakaluwag-luwag, yung mahilig po mag-share ng blessing kahit piso-piso. Kuha na po kayo, libre lang po ito, libre lang. Pinamimigay ko po ito sa mga homeless, tricycle driver or student po na walang baon. Kaya parang nagiging isang way din po para po makatulong din po ako sa ibang mga estudyante. Thank you so much po sa blessing. Blessing po itong pagkain. Ngayong araw, pinuntahan niya ang isang person with disability o PWD para abutan ng pagkain. Ayan po si Nanay Pia. Doon po siya talaga nakapwesto sa kotse niya po na yan. Matuyo, mabasa po siya ng ulan, dyan po siya nakatira. Ngayon may mga mabubuting puso na
Nag-share po para po nakabili po siya ng tent at bagong kotse na tunan niya, papatik po kumot niya. So ito po, halos araw-araw ko po siyang sinusuportahan po para sa pagkain niya kasi wala po siyang kamag-anak. Isa kang tunay na inspirasyon, John Harry. Madiskarte na? Ayan, pamain na lang ako dito ng dahon. Donut bicho, may gustong bumili. Matulungin pa. Kuha na po kayo, libre lang po ito, libre lang. Sana'y makamit mo lahat ng pangarap mo. At nandito kami, mag-aabang sa graduation mo. Spread the good vibes, mga kapuso! Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Ang tindahan na ito, bukas 24 oras. Kung araw-araw ko lang kayo makikita dito, okay na. Paano naman kaya ito nagagawa ng tindera? Gayong 64 anyos na siya. Hindi lang basta for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Dahil ang kanilang till death do us part, naging till our teeth depart. Bagal kumilos. Anong klaseng kahera nandito? Pasensya na po. Mas lalong nalukot yung... Sa mga ganitong eksena sa pagitan ng customer at nagtitinda, aawat ka ba o magkikibit balikat na lang? Kinaaliwan ng mga netizen ang isang bagong kasal. Ang couple kasi, bungal. Kamusta na kaya ang newlywed? Wala nang ang masasarap pa sa pakiramdam na haharap ka sa dambana para makipag-isang dibdib sa taong iyong pinakamamahal. Ganito nga raw ang pakiramdam ng 22 taong gulang na si Lea mula Labo, Camarines Norte nang ikasal sa nobyong si Ronald nitong nakaraang Abril. Pero kung ang iba, ala leading man at leading lady ang drama sa kanilang wedding day, iba naman ang pasabog ng dalawa. Yung iba po mga kinasal, natuwa rin po sa amin kasi kami rin po yung naging sentro ng kasalang bayan. Ano ba naman, sina Ronald at Lea, hindi lang basta for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Dahil ang kanilang till death do us part, naging till our teeth depart. Bakit? Kami ang tawag din ikaw, ang tawag sa tawag. O yan, natinig ko na. Babae, ilagay sa balikat ang inyong mga kamay. Ang mga ikinasal kasi na sina Ronald at Lea, parehong bungal o walang ngipin ang sila'y ikasal. Kaya ang seremonya, nauwi sa masigabong tawanan. Yung kasal po namin, kaya po kami parehas walang pustiso. Priority po kasi namin yung gastusin muna dun sa araw ng kasal namin, sa panghanda. Pati mga netizen, napangiti noon sa kanilang video. Nagulat na lang din po kami, nakita namin na nakapost yung kasal. Marami hong nag-mention sa amin, nagtatag. Ang good news, samot-saring komento ang kanilang tinanggap mula sa aliw na mga netizen. Vampire to vampire wedding. Best wishes po. Genuine kaayo ang smile. Very simple, meant to be. Sa mga netizen po na natuwa sa amin, masaya rin po kami. Hindi po talaga namin yung inaasahan. Kaya nakakagulat po talaga yung nangyari niyo. Pero kung bumitaw man ang kanilang mga ngipin, hinding-hindi raw ang kanilang mga puso. Dahil bago pa man ikasal, 8 taon na raw ang kanilang pag-iibigan. Nagsimula ang love story na ni Pangit noong taon 2016. Nung nagkakilala kami sa park. Yung una po, hindi talaga kami magjowa. Parang pinagpanggap lang kami. Sabi ko, ba't di na lang natin tutuhanin? Kasi para mas legal na tayo. Pero sa maniwala kayo o hindi raw ang kawalan ng ngipin ang nagustuhan nila sa isa't isa, ha? Kundi ang mapupungay nilang mata na nagpapakilig daw kapag sila'y nagkakatitigan. Nung una ko yung makita, wala naman talaga akong naramdaman. Habang tumatagal lang, napansin ko lang na hinito pala siya. Ang nagustuhan ko po kay Lea ay yung pagiging simple niya po. Napakasipag na tao, napakabait. Tapos yung mata niya pong pagiging singkit. At makalipas ang 2 linggong ligawan, sina Ronald at Lea officially in a relationship na. Hindi na ho pagpapanggap, yun talagang totoo na. Ang
pag-ibig nilang sumibol at pinagtibay ng panahon, dumaan din daw sa matinding pagsubok. Dahil minsan na rin daw silang naghiwalay. Dahil nga po dun sa pagiging LDR namin, nawawalan po ako ng time sa kanya, nagiging busy sa trabaho. Parang wala naman pong pagbabago yung pakiramdam ko. Pero yung nararamdaman niya po pala, iba na. Wala na po siyang komunikasyon sa akin. Madalas puro barkada na rin din ang kasama niya. Minsan nagiging palatago din siya ng mga ginagawa niya. Madalas yun din po yung pinagtatalunan namin. Pero ika nga ng kasabihan, ang pusong nagmamahal, harangan man daw ng sibat. Babalik at babalik sa taong lubos mong minamahal. Nang nagkahiwalay kami ni Ronald, umasa talaga ako na babalikan niya ako. Dahil alam ko naman na mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kung siyan po siya nakatambay, pinupuntahan ko siya, tapos sinusuyo ko, kinakausap po. Parang pinaparamdam ko na ako na ulito, kaya ko nang gawin kung ano yung dating ako. Yung pa rin naman yung babalikan namin, yung aasa at mamahalin niya rin ako ulit at tatanggapin. Hindi na sayang yung effort namin na pagbatiin sila nung sila yung magkaaway. Ayaw namin magkahiwalay sila kasi close na rin sa amin si Leia. Pinagpayuhan lang naman talaga namin na baka meron pa kasi sa sobrang tagal na, 8 taon, nagmamahala na. Nangihinayang din naman kami para sa kanilang dalawa. Kasabay ng paglalim at pagtibay ng kanilang relasyon, siya naman daw pagrupok ng kanilang mga ngipin, dahilan para sila'y mabungi. Nagsimula po ako mabungi at nawala na ako ng ngipin dahil po sa paglalaro ng basketball. Nabasag ko yung ngipin ko, kaya po pinabunot na lang. Sinadya ko po talagang magpabunot nun dahil na rin po, sira na rin po yung ngipin ko nun. Pero eto pa ang siste. Kung nagtagumpay si Ronald na muling mabawi ang puso ni Leia, tuluyan naman siyang nawalay sa kanyang pustiso. Nawala po yung pustiso ko nung kami ay nag-iinuman. Yung pagkain ko po ng tsokolate, dumikit po sa bagang ko. Sa gusto kong matanggal, kumuha ako ng tubig, tapos nagmumug ako. Hindi ko naman po akalain yun sa pagbuga ko, doon po mismo madidiretso sa drainage. Hindi na nga raw sila nakapagpagawa ng pustiso. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay nilang araw, ang kanilang pag-iisang dibdib. Mas inisip ko po na muna na magpakasal po kami kaysa magpagawa ng pustiso. Kasi po yung sa kasal po namin, mahalaga po yun. Yung pustiso po naman, pwede po yan ipagawa kahit na kailan. Kaya po hinayaan namin na wala kaming pustiso, matuloy lang po ang aming kasal. Pagkahaba-haba man ng prosesyon, may ngipin man o wala ang mag-asawa, all smiles sa kanilang kasal. At kahit walang mga ngipin, ang kanilang ngiti, abot langit at sintamis ng candy. Hindi naman po makakasira yung wala naming pustiso sa pagmamahala namin dalawa. Congratulations, Ronald at Leia, sa inyong pag-iisang dibdib. At dahil sa good vibes niyong hatid, ang Good News Team naghanda ng simpleng date para sa inyo. Sa 8 years namin pagsasama, marami na rin naman din po nagkakaroon ng problema. Hindi naman po yung naiiwasan sa isang relasyon. Pero ang mahalaga po noon, yung tiwala namin sa isa't isa at yung pagmamahalan po namin. Wala pa rin daw pustiso ang dalawa hanggang ngayon. Ganun pa man, all smiles pa rin sila dahil sa kanilang 5-month-old na baby. Si Ronald nagtatrabaho raw ngayon sa Pampanga bilang pintor, habang si Leia naiwan sa Camarines Norte at nag-aalaga ng kanilang anak. Ang pag-ibig, hindi mapanghusga, basta nagdadala ng ngiti sa iyong mga labi. Magmamahal lang ito ng magmamahal. May ngipin man o wala. Sa kahabaan ng Moriones Tondo, matunog daw ang kainang ito. Hindi lang sa malutong nitong balat na katakam-takam, kundi pati sa laman nitong talaga namang malinamnam. Na may kasama pang mainit na sabaw on the side. Kaya naman ang kainan, viral online. Pinaka-paborito kong karinderya. Tropa, yung lechong kawali ni Nanay Elsie, isa to sa mga pinakamasarap na nakainan ko ng lechon kawali at yung tumbong niya ito. Ito ang kanilang lechon kawali na 100 piso at sinabawang tumbong ng baboy na 80 pesos.
Lugaw pa lang ang tinda niyan, kumakain na ako dito eh. Tapos nagkanin na sila. Wala ko masabi eh. Sabi na swabe yung ulam nila nito. Ang tindahan na ito, bukas 24 oras. Kung sa araw-araw ko lang kayo makikita dito, okay na. Paano naman kaya ito nagagawa ng tindera? Gayong 64 anyos na siya. Last year, nang unang nakilala ng good news si Nanay Elsie. Usod ko lang ho ito. Masakit yung tuhod ko eh. Hindi makalakad mabuti. Pag wala nito, parang nahirap po akong lumakad. Yung ito ho, gamot sa high blood, diabetes, tapos yung sa puso. Nire-ready ko na ito talaga para pagka nakakain ako ng konti, pwede ko nang inumin para hindi masyadong atakihin ako ng hika. Magamit ako nito. 2 sa umaga, 2 sa gabi yung pump. Kahit hirap na sa paglalakad, siga pa rin si Nanay sa pagtitinda. Morning. Kahit pagsabihan pa siya ng mga anak. Pag hindi ako nagpupunta sa tindahan, parang nahanap din ng katawan ko eh. Kailangan lumabas ako. Kahit masakit yung tuhod ko. Kasi gusto ko makita yung mga kung matumal o hindi. Ano pa? Dahil na rin sa kanyang edad at hirap sa pagkilos, kung dati siya mismo ang nagluluto ng halos 1 oras sa lechon at mano-manong nagtatanggal ng dumi sa tumbong ng baboy, ngayon, siya na lang ang tumatao at tumitikim sa mga niluluto ng kanyang mga empleyado. Pinapasarap po talaga yan. Lechong kawali ho namin para malutong, para masarap. Yun ang hinahanap ng mga customer namin. Kasi para may sabaw daw. Yung tumbong ng baboy. Kaya kailangan linisin bago mo iserve. Tinitikman ko talaga, inaamoy ko. Hirap man sa kanyang sitwasyon, hindi binitawan ni Nanay ang kanilang negosyo. Sa katunayan, 3 dekada na nga raw siyang laman ng kalsada. Naghahangad na masungkit ang panlasa ng masa. Pero hindi raw ito madali ha. Kaliwat kanan ang utang ko noon eh. Akala ko college, ganun lang. Yung pala, tumataas din yung tuition. Kaya naman katuwang ang kanyang asawa. Sinimulan nilang magtinda ng lechon kawali at tumbong. Ang mga pagkain daw na ito, pangmasa, kaya naman naniwala sila noon na pag ito ang kanilang tininda, siguradong papato. Yung asawa ko dati, talagang tumutulong naman sa akin yun. Ilalabas yung kariton namin, lalagay sa gitnang ganyan, saka siya papasok sa trabaho. Pero noong 2012, ang masaya nilang pagsasama, naudlot ng bawian ng buhay ang kanyang asawa. Yung may diabetes ho siya, naputulan siya ng paa. Komplikasyon na sa baga. Ako na lang ang nagsabi sa kanya nung mamamatay na siya na ako na bahala sa mga anak mo. Yun, pinikit niya na yung mata niya. At ang kanyang naging bagong katuwang, ang bunsong anak na si Jomel. Talagang may kulang na po talaga sa amin nung time na yon. Pero si Nanay naman, ginawa niya talaga ng parang nanay, tatay na din at the same time po. Pagbalik namin, pagtas ng pandemic, wala, mahina na po yung kita. Sabi ni Nanay, parang siya nag-encourage sa akin. Doon ka na lang sa labas, magtinda ka na lang. Kung ang tinda natin na umaga, tinda mo na lang din ng gabi. Worth it naman daw ang lahat ng pagod at sakripisyo. Dahil mula sa 5,000 na benta kada araw noon, nadagdagan ito at kumikita na ng halos 13,000 ngayon. Kaya maging ang kanilang mga empleyado, nananatiling malaki ang pasasalamat sa kanila. Sobrang maraming salamat. Kasi syempre, di lang naman ako yung natutulungan, pati yung pamilya ko natutulungan din. Nag-aaral pa lang ako ng high school, nagtatrabaho na ako sa kanya. Marami akong nalaman sa kanya tungkol sa pagluluto. Pero ang pinaka-pinagpapasalamat daw ni Nanay Elsie, ang mapagtapos ang kanyang 2 anak sa kolehiyo at makapagpundar ng sariling bahay. Mula sa maliit ng tindahan noon hanggang sa naging kilalang kainan na ngayon, ang sikreto raw ni Nanay Elsie sa negosyo? Sipag at tiyaga lang ho. Unang-una sa taas. Pagising mo pala sa umaga, yun ang hinihiling ko, tsaka pagdating ng gabi. At kung meron ng araw na gusto pa siyang pasalamatan, ito ay ang kanyang asawa na nagsilbi niyang inspirasyon.
Kaya naman, hindi raw nila ito nakakalimutang bisitahin. Kasama ko yung anak mo. Ay, hindi ka pa rin namin nakakalimutan kahit paano. Maraming salamat sa paggabay lagi. Alam ko hindi niya kami talaga pinapabayaan. Lagi pa rin namin siya kasama. At nito na ngang 2024, dahil mas lumago ang negosyo ni Nanay Elsie, ang tindahan na dating nasa bangketa, ngayon, improving at may sariling pwesto na. Morning, Babu. Marami mang pagsubok na hinarap si Nanay Elsie dahil sa kanyang sipag at tiyaga, nagbunga ito ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Katulad ng kanyang panindang lechon at tumbong. Matagal man ang preparasyon, worth it naman to enjoy. Galit na galit! Pero maubos na kay kasera ka! At sadyang masasakit ang mga salitang binitiwan ng customer na ito sa kahera ng isang tindahan. Trabaho ko naman na pusiso, pero maubos na kay kasera ka! Pero ang kaherang nasa video, hindi nagpatinag at lumaban din sa nagwawalang customer. Halika, siya ito! Maglote ka! Ay, magbilang tinatay! Ikaw mo na rin sila! Kung pa wala ka trabaho! Kung pa kumali ka rin! Ang mga ganitong eksena, madalas no talagang mangyari sa kahit saang tindahan. Si Ayi na nga na may-ari ng isang clothing store, personal itong naranasan. Pinaka-worst na na-experience ko, gusto niya magsukat. Parang nag-react lang po siya na, clothing store kayo tapos wala kayong fitting room. As an owner, parang magkakaroon ka po ng onting insecurity na, ay, oo nga, clothing store ako, tapos wala akong fitting room. Ayusin mo! Pasensya na, mag-isa lang po. Debate man para sa ilan ang kasabihang customers always right, para kay Ayi, mahalagang ibigay ang tamang serbisyo sa mga customer. At bilang kapalit, ibalik din dapat nila ang respeto sa makakasalamuhang empleyado. As an owner, kailangan mo pong ipakita rin sa kanila paano po maging makatao, magtratuhan kayo bilang mamimili, bilang nagbibenta. Nakasale nga kayo, pero ang bagal-bagal mo naman kumilos. Customer is always right nga ba? Ito ang hugot ng ating social experiment sa linggong ito. Kasama ang aming mga kasabwat, ang kahera na si Dayan, at ang ate Chona o kunwari naga-attitude at galit na customer na si Clarence. Ano ba yan? Ang bagal mo naman kumilos. Tupi mo naman na maayos din. Ay, sorry po, ma'am. Kanina ko pa yan nilatag dito, ah. Ang bagal mo kumilos. Tapos, hindi pa maayos yung pagkakatupi mo. Ano ba naman yan? Matagal ka na ba dito? Sa mga ganitong eksena sa pagitan ng customer at nagtitinda, aawat ka ba o magkikibit balikat na lang? Rorolyo na po ang Good News Camera. Ang bagal-bagal mo kumilos. Matagal ka na ba dito? Yes, ma'am. Matagal na po. Matagal ka na pero ang bagal mo lang po. Customer is always right nga ba? E paano kung ang customer namamahiya at nagsasalita ng masama sa cashier? Ang bagal-bagal mo kumilos. Matagal ka na ba dito? Yes, ma'am. Matagal na po. Matagal ka na pero ang bagal mo lang po kumilos. Ang babaeng ito na namimili, napapatingin na sa eksena ng ating mga kasabwat. Ano yan? Sa isang plastic mo lang ipagkakasya lahat? Ito po, kukuha pa po ako ng isang plastic. Ano ba yan? Nagtinitipid mo ba kami sa plastic? Anong klaseng kahera yung nandito? Mas lalong nalukot yung pinamili ko. Huwag naman po kayong sumigaw. Mas lalo pa yung Maya-maya pa'y rumesbak na si Lola. Nakita mo ba? Ayan o. Ano? Sobra ka naman. Mission accomplished mga kapuso. Ano kayang nag-udyok sa kanilang pumagitna sa eksena? Eh kasi itong nagagalit nga siya, di ba? Parang naiinis na ako, sabi ko nga, ay, bakit gano'n ka naman? Parang ano-ano ako sa kanyang galit, ako naiinis na ako. Hindi dapat gano'n dahil dapat ituring natin silang tao. Hindi po dapat namamahiya kasi nagtatrabaho po sila. Binaliktad naman namin ang eksena and this time, itong kahera naman ang mag-a-attitude sa kanyang customer. Ano-ano kayang reaksyon ng kanilang aanihin? Lights, camera, action! Miss, excuse me po. Ma'am, Miss, magkano po sa damit na to? Miss, may price yan dyan, Miss. Wala po kasing nakalagay. Ang aming tinarget, itong magkaibigan na namimili sa shop. Ito po yung piso sale niyo po.
Yes po, nakikita niyo naman po may piso po. Sorry po, hindi po naman. Parang ang sungit ni ate. Ate, parang ang sungit mo naman, te. Namimili lang si ate dito ng damit ng maayos. Ang ating mga target, abay, Gina, as in, gigil na ipagtanggol ang ating kasabwat. Kasi kasi kanina ka pa dyan, miss, tanong ka ng tanong, meron naman talagang presyo yan. Hindi, may right naman po kasi siya magtalong ate kasi customer nga po kami. Dapat hindi Kaso ginagamit ko dapat yung mata niyo. Iba pa rin po kasi yun kasi customer po kasi si ate. Sagutin niyo na lang po na maayos. Good job mga ate! Salamat po ha sa inyong pagtatanggol. Parang napansin po namin, ang sungit niya pong sumagot. Syempre nagpipili din po kami bilang customer. Naririnig din po kasi namin na, ba't naman ang sungit naman? Yung reason niya po kanina na kanina pa po namimili. Pero po kasi naman yung ibibili namin. So, alam niyo po yun. Dapat gusto din namin yung bibilhin namin. Dapat sigurado kami sa bibili namin. Ate, parang sungit mo naman, te. Ito naman, parang nakisimpatya sila. They feel na they are one doon sa customer, na parang pareho tayo. Kasi kung kaya ng cashier na gawin to doon sa isang customer, is maaring ganun din ang gawin sa kanila. Sa huling pagkakataon, Miss, excuse me po, magkano po sa damit? Miss, may presyo po yan, miss, pakisilip na lang. Wala pong nakalagay po kasi presyo. Hindi, wala po eh. Miss, magkano po yung mga nandito? Miss, may presyo po yan. Kasi kanina ka pa dyan, miss. Tatanong lang naman po. Siyempre po, nagpipili naman po siya ng gusto. Nagtatanong naman po sa ngayon. Dapat hindi nagtataray sa mga customer. Dapat yung malawak yung pag-unawa sa mga customer para lalong dumami yung customer nila. salamat po ha sa inyong pagtindig para sa kapwa. Payo naman ng ating eksperto, kung kaya, huwag nang palakihin pa ang eksena. Pag tayo ang customer, kung nakikita natin na medyo irritable yung cashier or bad day siya, mas maganda, huwag na natin i-escalate pa. Mas maganda, tapusin na lang kaagad yung transaction and then alis na. Ngayon, kung tayo naman yung cashier, let's take our work, parang gawin na lang natin. Kung may nag-irate na customer, tapusin din natin. Tapusin kaagad yung transaction, manage it in a professional manner para wag nang sumabog or lalaki pa yung mga arguments or conflicts. Ikaw, kapuso, sa susunod mong pamimili, handa ka bang magbaon ng mahabang pasensya at ngiti? Ano? Sobra ka naman. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Ano mang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-Good-News yan. Salamat sa pagkikinig sa mga feel-good naming kwento. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.